this morning. It came over from our HVAC division, so it's just a matter of figuring out what's going on, how we're doing it, everything like that. What was here? I have nothing, so yeah, sounds good. Just go through. Finally, masusolusyonan na ang aming problema. Sa mga nakapanood po ng aming nakaraang video, talagang terrible po ang magkaroon ng ganitong problema dahil sa Canada ito, malamig na lugar at talagang necessity ang heating system sa isang bahay. Na-share ko nga po sa aking mga reels yung aming nararanasan sa panahon na wala kaming heating system. So, napakahirap po talaga and matagal kasi bago pa naayos, matagal yung hinintay namin. At isa pang pinagkakaabalahan po namin ngayon ay ang pag-general cleaning sa bahay. Last month na po namin dito sa apartment and ngayon tumatanggap na po ng viewing yung aming apartment. So, nasa kontrata kasi yun. Nakakapanibago lang kasi sa Pilipinas, hindi naman nagpapa-viewing pagka meron pang nag-o-occupy. So, based lang din po yun sa experience namin dahil sa meron din kaming apartment before. So, hanggang sa makaalis talaga yung current na renter, ay hindi pa kami makakapagpapasok or makakapag-entertain ng viewing sa apartment. Kaya sobrang busy lang talaga dahil from time to time kailangan mong i-organize ulit yung bahay. Halimbawa yung crib ng aming baby, tinatanggal yon as requested ng may-ari. So may mga nililigpit kami, may mga tinatago kami mga gamit-gamit para hindi masyadong parang maraming gamit sa bahay. Well, kasi family of 6, talagang isa rin ito sa mga reason namin. Kaya talagang gusto namin na kumuha ng sariling bahay na and makuha namin yung bahay na talagang enough sa amin yung space. So dito kasi dahil sa work from home si husband, so may designated na room sa kanya. Kailangan pa din talaga namin actually ng isa pang room. Kaya yun, isa rin talaga sa mabibigat na reason bakit talaga nagpursige kami, nag-aim kami kagad na makakuha nga ng bahay. Nagtingin na rin ako dati, ang 4-bedroom talagang napakamahal. I mean, pang amortization na siya. So, hindi ko alam kung gaano nakataas pa, lalo na sa panahon ngayon. So, yun lang talaga. Number 192. After Sunday church, ayan, dumiretso kami dito sa Wendy's. So far, ito yung medyo kinakahiligan namin. Medyo nanawa na sa A&W, pero ang A&W masarap din talaga dito. Tsaka grass-fed yung kanilang mga patties, mga burger patties. So, ang aking order, itong baked potato and strawberry lemon juice. So, sa kabila dito, merong Tim Hortons and meron tayong nakausap na Pinoy doon. At si Kuya ay nagwo-work na nga officially sa Tim Hortons. So, nakwento niya na visitor's visa din siya and mapalad na nakakuha ng work. So, dito po sa aming city na Edmonton. And pansin ko lang din talaga ha, isa ang Tim Hortons sa mga aggressive sa pagkuha ng mga workers outside Canada or under visitor's visa. And actually, may mga iba pang mga fast food. So, yun, yung mga naka-under visitor's visa at naghahanap ng work, talagang siguro kailangan lang nating isa-isahin ng mga fast food. And okay din sa mga hindi masyadong city. Pero again, to set expectation, talagang may mga competition pa rin dahil sa may mga iba din na katulad din po ninyo na naghahanap din ng work.
So, ito po yung ating magiging topic today. Meron akong na-encounter na under visitor's visa at nagwo-work siya under the table, cash basis, $10 per hour. $10 per hour. Guys, wala na pong ganun na sahuran dito sa Canada. And I believe, alam naman din niya. And talagang pagka nasa ganyang sitwasyon ka na tumatanggap ng under the table job, ay maraming pang-aabuso na pwedeng mangyari katulad po sa kanyang experience. Talagang hindi po talaga dapat ganun. Sa isang forum na encounter ko ang conversation na ito, may nagtanong kasi sa mga under visitors visa kung kamusta na sila, nakahanap na ba ng trabaho. So, nakot nitong isang nag-reply. Ang sabi niya, mag 2 months rin, may napasukan cash job muna, on process ang LMIA. Kaya lang tigre naman ang employer minsan, hirap kausap, 10 CAD na lang nga per hour bigay, kunan pa niya ng tax, asan ang katarungan. At ako masasabi ko rin talaga na hindi talaga siya makatarungan, hindi magiging makatarungan ever. At kung kukunan pa niya ng tax, magkano na lang yung matitira? In my opinion, hindi ko alam kung paano nakakasurvive ang tao na ito dito sa Canada sa dami ng gastusin at underpay pa siya. I hope ay meron itong ating kababayan na ito na natutuluyan na kamag-anak or kahit kaibigan man lang at makatipid ng kanyang renta or kung libre, mas okay. So talagang mabigat ang kanyang sitwasyon bilang visitor dito sa Canada at ganyan ang sitwasyon. And sabi pa niya, gusto ko sana huminto at sobra hirap din ako kaya lang inisip ko hirap din maghanap ulit. Baka meron po sa inyo ma-recommend kahit mag-alaga na lang ng mga bata, medyo nalibang pa ako sa kanila habang nag-aalaga sa kanila, please. And na-observe ko nga rin sa kanya talagang willing siya na kumuha ng mga ganitong trabaho na under the table, cash basis, at talagang very risky ang kanyang actions sa immigration. Sa totoo lang po, hindi na bago ang ganitong mga pang-aabuso ng mga employers sa mga nag-under the table or walang status at kinukuha sila na worker. Nabanggit din niya na meron siyang on-process na LMIA and hindi na siya makapaghintay. Siguro kailangan niya ng kaperahan pero it's really risky. Nasabi rin niya na kahit kalabaw, wala pa break time kahit food. Asan ang hustisya? At may nagtanong sa kanya saan siya nagwo-work. Sabi niya, nasa care home. 4 alaga, matanda, akin lahat. Caregiver, domestic helper pa. Mag-isa lang ako kaya kayod kalabaw sobra. Kasi may timer pa sa mga gagawin. Oh my God. Ako sa sarili ko talaga, naawa din ako sa kanyang sitwasyon. Mahirap po ang trabaho niya. Physically and mentally draining. Tapos hindi pa maayos ang pagkain niya. Kaya again, totoo talaga na existing ang mga ganitong sitwasyon. Ang mga pang-aabuso ng mga employer sa mga walang status or walang work permit. I'm gonna share with you some things to know if it's worth the sacrifice. Number 1, kung magtatrabaho kayo under the table, cash basis, there is no financial assistance to claim in case of accidents in the workplace. At pwede rin na ang maging scenario ay ang inyong workplace ay hindi siya safe and it compromises our health condition. So, dahil sa mga ganyang sitwasyon, hindi po kayo saguti ng employer. Number 2, deportation. Ang visitor's visa po ay talagang illegal na magtrabaho. Kung balak magtrabaho, kailangan ay meron tayong authorized work permit para gawin iyon. Dahil again, very risky sa immigration ang pagtatrabaho ng naka-visitor's visa. Meron na pong programa ang government para sa mga worker. Kung gusto pong magtrabaho ay kailangan meron tayong work permit. Ang visitor ay para sa visitor lang po.
sad to say, this is the reality at kailangang ma-realize ng mga naga-under the table. Number 3, your work won't qualify for EI and CPP. As a worker, very beneficial po ang mga bagay na ito, ang EI, Employment Insurance, and CPP or Canada Pension Plan. And ako sa sarili ko, napakinabangan ko ang EI nung mga panahon na naka-open work permit po ako at nagkaroon ako ng vulnerable situation, hindi ako makapag-work. And sinalo ako ng EI, may natatanggap po ako monthly habang hindi nagtatrabaho. So, those scenarios, hindi po siya applicable sa visitor's visa working under the table. And ganun din sa Canada Pension Plan, dahil sa hindi naman siya nagkakaltas sa iyong payslip, iyon, wala po kayo nako-contribute sa inyong pension plan benefits. Para sa ating mga kababayan na naka-under visitor's visa, I hope na may mahanap na po kayo na job offer at maproseso na ang inyong mga work permit. Sa nakaraang videos ko na may challenge po ang pagiging visitor's visa at lalo na sa panahon ngayon dahil naging trending din ito dahil sa may mga nakapag-share na po dito sa mga social media na successfully nakakuha ng employer through visitor's visa at nakapag-process na kanilang work permit. But the reality, 100% hindi po ganun ang nangyayari. Hindi po sa lahat-lahat. So, nakapag-share na rin po ako ng mga challenges at mga pwedeng gawin, ano ba ang real situation dito sa Canada sa isang video ko na ito. Kung may time po kayo, feel free to watch this video para mapaghandaan po ninyo at maintindihan din ang realidad, ang mga sitwasyon dito sa Canada kung pupunta ka ng under visitor's visa, ano ba yung mga gastusin, ano ba yung matutulong ng kamag-anak mo, etc. Marami po akong natakel sa video na iyon, kaya I highly suggest na mabisita po ninyo at mapanood. So, ayun guys, kung nagustuhan po ninyo ang ating topic for today, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. At may mga playlist na rin po kami. Feel free to visit these videos. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe to our channel. We feature videos about student process, work permit, visitor's visa application, PR, immigration topics, and life here in Canada. Thank you guys for watching. Take care. I'll see you again. Bye for now.